hindi natin naiintindihan. Lalo na ngayon mga kapatid na ito'y salita ng Diyos. Sabi nga, ang bukas ay panibagong araw na. Kung ba ang araw na ito ay mahalaga, ay ibigay ng Diyos ang kanyang salita para sa atin. I-grab natin tayo ng opportunity. Makinig tayo, iwasan natin yung pagpuntuhan sa labas, pagpipilihan dyan, mga bagay na wala sa order ng church. Kalimutan mo lang natin. Meron mga ganyan, pwede naman tayo malaya na tayo magkikapwentuhan. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. Kung ang word ay flesh, kung ang word ay buhay, kung ang word ay buhay, pakinggan natin ang word. Amen. Pakinggan natin yung sa mga kalimutan. At ay mahalin niya sa amin. Hallelujah. To sing this song, I see the word made flesh again. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo at tayo ay bumasa ng ilang talata. Okay, ang ating scripture ay ang Hebrews 11, okay, 39 and 40. And this, all having obtained a good report through faith, received not the promise. But God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Now sa 13 ng Corinthians, verse 9, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether they be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child. I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Verse 12, for now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Amen. Let's pray. Pagpalang Diyos, pagpalain at basbasan mo po ang mga salita at mga mensaheng aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ikaw ang mag-take control ng buong bahagi ng gawain. At aming binibigay sa iyo ang lahat ng kapamahalaan na ikaw ang mag-take charge nito, Lord, sa bawat isa sa amin. Kaya sakupin mo ang lahat ng mga bagay ngayong umaga at ikaw ang mataas at madakila. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tayo po ay makaupo na. Praise be to God. Magandang umaga sa lahat. Ating mga guests, ating mga visitors, sa ating mga kapatiran from veterans,
I believe na nagsakripisyo sila ngayon, umaga, para makapiling natin ang mga pamilya. Okay, ng mga may taga-Apia ba? Meron din. Taga-Apia, may taga-Kalawis, veterans. 3 place po yan dito sa Antipolo. Okay, na mga baryo. At kapiling natin ang mga taga-Cavite, Bulacan, kila nanay, pinakamalayo. At pinakamalapit ay, of course, ang Taguig, na ito ang ating home church. So, nice kong pasalamatan ng Panginoon kahapon sa lahat ng mga provision niya, sa lahat ng mga guidance and protection niya sa ating retreat. Hindi nga lang lahat talaga nakasama dahil sa tinatawag na, ang tawag dito, kabisihan o anumang mga sirkumstansya. At kami man ay talagang ganun talaga ang problema, pero I believe kung talagang yan ay sinampalatayahan mo, desire mo, yan ay magka-come to pass. Amen. At nasalamatan ko rin sa sakyan na aming ginamit kahit na may sariling may sariling diskarte. Diba? May sarili siyang diskarte yung yung sasakyan. Pag pinreno mo siya, nagsasayaw, Brother Nato. Parang nag-aalaray sa May. Kaya sabi ko, hindi pwede ito matulin. Tama lang talaga ang takbo. Kaya, para ayaw ko na tuloy magpreno Pag nagpe-preno, baka ganun Kaya, purihin na ating Panginoon at nakarating naman. At, sa awa ng Panginoon ay hinawi niya ang lahat ng aming mga daraanan. At, pinakamaganda rin doon ay na-meet namin yung mga brother natin na matagal nang hindi nakakakita. 7 years na pala yung matabungkay na nahiwalay sa atin. 7 years na pala, sila pa nag-remind. Pastor, 7 years na. 7 years na ba? Tagal na. At ang ilan din ay namatay na sa kanila, yung mga ibang sister doon, yung mataba, nakalimutan ang pangalan nun. But I believe na kung sabi ko nga, kung kayo ay binhi, hindi kayo pabayaan ng Panginoon. Diba? Yung mga bibi nga, diba? Sabi nga nun sa message, yung mga bibi, kapag kinulong mo, yung duck, umapaw yung tubig. Diba? Makakalabas yun. Makakalabas sa mga bakod yun, yung tinatawag na mga duck. Kaya, nagsiservice pala sila ron, walang pastor. Oo, ang pastor doon, wala. Si Noli ang pinakatumatayo at si Rico. At yan ang testimony nila. Walang pasabi, walang ganon. Basta lang, sige, service lang kami dito. Nakita ko rin yung mga kapatiran talagang umibig din sa salita. Dahil kung wala, di ba, kung saan-saan na yun na nangalat. At yun pala ang kalagayan din nila ron, na service lang sila kahit walang pastor. At sila lang doon, tuloy daw ang gawain nila. So, purihin na ating Panginoon kahit na paano nakaraos yung church retreat. I believe yung iba may second batch pa to dito sa Impanta naman. Kaya, andyan si Brother Jaime. Kaya siya ang pinaka right man nyo dyan. Diba? Kaya kontakin nyo si Brother Jaime sa Tuesday po yan. Kaya yung hindi nakasama sa malapit, sigurado sa malayo, hindi rin makakasama. Kala niya makakasama. Hindi din makakasama. Yung malapit, hindi nakasama Mas lalo yung malayo. Pero anyway, ang ating pong pinaka-binibigyan ng importansya ay message. Hindi naman niya mga retreat. Yung retreat ay part lang ng relaxation or parang kumbaga sa computer, refresh. Diba, Brother Ryan? I-refresh mo. Hindi na makahinga I-refresh mo ng konti. At para siya ay makagalaw. Now, ito pong mensaheng hindi matapos-tapos tungkol sa perfection. Kasi pag perfection ang ating pinag-usapan, walang katapusan
Okay, at tinalakay natin yung tinatawag na message na they without us, they cannot be made perfect. So, naintindihan natin sa mga nagdaang panahon kung ano ba yung perfect. Part 2 na to ng ating pag-aaral at paksa. At biruin mo yung mga disipulo na mga panahon nagdaan, yung mga alagad sa time na yon, maging sa 7 church ages, pinugutan ng ulo, nag-suffer para sa gospel, tapos sasabihin ng message na they cannot be made perfect. Biruin mo yun, nauna sila sa atin. Nauna sa atin, nagpagal, nagsakripisyo, nag-alay ng pananampalataya. Tapos sabihin ni Paul sa kanila, kung wala tayo, hindi sila masasakdal. So, sa madaling salita, yung perfection nila ay ang ating panahon. Yung perfection nila ay kung ano ang nasa atin ngayon. Hindi lang kung ano ang panahon na ito, kundi kung ano yung nasa atin na tinanggap ngayon sa Diyos. Amen? Kaya kung ano yung nasa atin ngayon na tinanggap natin sa Diyos, ito ang kapunuan nilang lahat. Grabe naman kayo, Pastor. Yun ang sinabi ni Pablo, di ba? Basahin natin uli. Di ba? Sabing ganun dito, and this all having obtained a good report. Yun, through faith, tumanggap ng mabuting mga patuto sa pananampalataya. Receive not the promise. Meron ng mabuting patotoo, magandang mga tinatawag na testimony sa pananampalataya, pero hindi pa nagsitanggap ng mga pangako. Is there unrighteousness with God? God forbid. Diba? Ang Diyos ay matuwid. God having provided some better thing for us. Ang Diyos ay nag-provide ng mga mabubuting bagay para sa atin. Na sila, without us, wala tayo, should not be made perfect. Hindi sila magiging sakdal. Bakit? Diba? Kaya yun na lang ang dahilan kung bakit sinabi ng message, this is the glorious day. Diba? Of all the ages na dumating, this is the most glorious day. At ang pipiliin ko ay ang day na to, sabi ni Brother Branham. Diba? Kung ako ay bibigyan ng chance ang uling mabuhay, tumuntong sa lupa, ang pipiliin ko pa rin ay ang araw na ito. Ang araw na ito na puno ng pagsubok, puno ng trials, di ba? Pero sinabi niya, ito pa rin ang araw na aking pipiliin. Bakit? Ang araw po na ito ay mayroong promise. Ang araw na ito ay mayroong tinatawag na better thing na sinasabi sa Bible na kung wala ito, hindi sila mape-perfect. Oh, hallelujah. Charity never faileth sa 13. Sinabi doon sa scriptures, though I have the faith to move mountains from left to right, though I have a faith to give and to offer my body, diba? Without charity, I am nothing. Tinodo na, mga kapatid, diba? Nagbibigay ka, talaga mapagkawang gawa ka. Wala na pong higit doon, mga kapatid, sa pagbibigay, kundi dahil wala ka na may bigay na higit eh. Sarili mo na ang binigay mo ngayon. Pinasunog mo na. Wala, nahihigit doon, mga kapatid, di ba? Kaya mong ibigay ang anumang ari-arian, tinatangkilik, bahay, lupa, kayamanan. Pero labas pa rin yun sa body mo eh. Wala pa rin yun eh. Pero ito sa Bible, sarili niya na eh. Di ba? Binigay niya, pinasunog niya na bilang offering. Pero kung wala kang charity, sabi gano'n, wala kang pag-ibig, you are nothing pa rin. Hindi po basihan na malaki nagagawa mo, mataas ang nagagawa mo, marami ang nagagawa mo, dakila ang mga nagagawa mo. Hindi po basihan yun. Kung wala ka pa rin charity, you are nothing. Diba? Kaya maraming speaking in tongues na nagawa mo, every service nag-speaking in tongues na, wala ding kabuluhan yun. Maraming wisdom na ang natutunan mo, maraming knowledge na ang nagawa mo, gumagawa ka ng mga libro, nagbebenta ka na, nasa National Bookstore na, yung mga pangalan mo doon, sikat na. Without charity, you are nothing pa rin. Ano ba talaga yon tinatawag na charity na yon? Sabi sa Bible, yun yung perfection. Yun perfect.
Pag yun ang dumating, di ba? But when that which is perfect is done, then that which is in part shall be done away. Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, pag dumating na yung tinatawag na kumpleto, okay? Yung mga bahagi ay kinakailangan ng magsipigil. Naiintindihan niyo, mga kapatid? Pag sa kagubatan, maraming maiingay, nandyan lahat ng hayop, mga babangis, lahat, kwak, 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 lahat nandun, nag-iingay. Pag dumating yung perfect, tahimik na yun. Pati mga kuliglig, kulisap, lahat ng mga bagay sa kagubatan, wala ni isang imik. Ruin mo yun? Boses na ng kanilang hari yun, yung king. Sino sa inyo minsan nakarinig na ng atungal ng leon? Sino? Grabe po yan. Matatanggal yung dibdib mo. Parang ilang libong decibel yung sound eh. Di ba? Boo! Kakaiba eh. Kaya lahat kulisap, kuliglig, wolf, lahat na mabambangis na hayop. Tahimik lahat. Bakit? Hari na yun eh. Hari na yung nagsasalita. Sa madali salita, fullness na yun eh. Lahat ng mga ingay natin na ginagawa, wala nang silbi to lahat. Diba? Mag-concede na tayo, kumbaga sa botohan. Diba? Milyon na yung boto niya eh. Huwag na tayo makipag-away. Diba? Nasa kanya na yung pinakamataas na, anong tawag dito? Puntos. Yun yung sinasabi dito sa Corinthians 13, verse 9. Kaya nga, kung wala pa yung tinatawag na major prophet, sige mag-ingay kayo. Lahat. Magkakanta kayo, mag-doctrine kayo, magdebate kayo, magpaligsahan kayo. Diba? Magpayabangan kayo sa quotes. Pero pag dumating na yung major prophet, at medalan, thus saith the Lord, tigil na tayo. Ano yun? Ultimatum na yun. Parang sa message ni Barbanam na the absolute. May natisod yan eh, absolute. In-apply kasi sa Mrs., Mr., trabaho, amo, nanay, tatay, asawang lalaki, in-apply yung absolute, di daw dapat i-apply. Sa interpretation mo, Brad. Paano yan? Ako nagsasalita. Diba? Kung ikaw ang nagsasalita, pwede mong sabihin niya na hindi applicable. Ako ngayon ang nagsasalita. Diba? Ako ang ngayon na may control sa pulpito. Kailangan ka magpa-subject. Ang usapin, kumbaga sa driver, mga kapatid, yung driver, upo na lang kayo dyan. Huwag na kayo dyan mag-aangal, magreklamo. Hawak ko ang wheel. Diba? Sabi ng driver, life and death is in my hand. Anong gagawin nyo? Mag-pray na lang kayo dyan. Umupo at mag-pray. Diba? Lahat ng worrying nyo, alisin nyo. Diba? Worrying nga. Wala din pinagkaiba sa sin eh. Diba? Natural lang yan bilang tao. Baka maantok ka ha. Haba ng biyahe. Ingat-ingat lang. Worrying. Lahat yun. Worrying. But if you have faith, di ba? Lahat ng tinatawag na fear ay mawawala. Perfect faith, sabi, casteth all fear. Can you say amen? Tingnan natin yung quote na to. Napakaganda nitong quote eh. Perfect faith, casteth all fear. Nakalagay. Tingnan natin. Yung basahin natin sandali ito bilang ating encouragement sa atin na quote. The same din ang perfect faith ay tinatawag na perfect gift. Perfect faith, tinawag din siyang perfect gift. The same din ang perfect faith ay sabi nga nun ay winawaksi ang lahat ng ating mga pagkatakot at pag-alala. Now, dito sabi, and a man that walks in love, nababakuran ng pag-ibig, walks in light, nababakuran din siya ng buhay. And perfect love casteth out all fear.
then if you can take him at his word and not fear a bit about it, say, Lord, I love you. I know you're to answer because you promised me you would. And just know you're going to do it. See? And it takes away all fear. Diba? Kaya once ay kay nanalig, ikaw ay nanampalataya, umibig sa kanya mga mensahe at sa kanya mga turo, aalisin ito lahat ang iyong mga pagkatakot. Kasi, wala, makaka-amnesia ka lang daw. Sabi sa message, di ba? Sinabi doon, worries and fear. Walang pinagkaiba yan, worries and fear eh. Why are you worrying? Ang ibig sabihin ng worrying, parang inire-remind ka niya na magkaroon ka ng fear. Okay? Nag-worried ka, para ano? Ang susunod na, na mangyayari. Then fear follow. Kaya, yung tunay na faith, yung genuine faith, casteth out all fear. Okay, kaya mamaya pala, meron pa tayong isa pang activity, yung ating dedication service ng ating pinakamamahal na apo. Andiyan ba si Brother Abel? Busy pa. Kararating lang siguro ni Brother Abel. Iba-iba talaga pag apo eh. Di ba? Kaya, special yan. Matamis pa sa anak eh. Yung bunga. Yung bunga ba ang tawag dyan? Di ba? Kaya, praise be to God. So, sa ating mensahe, ano sabi dito? If you have faith, amen, you have no fear. A man that walks in love, walks in life. Ay, ibang mga lalaking umiibig. Sabihin ng mga, anak, huwag ka na pumunta dyan. Tundo yan eh, bangko sa yan. Hindi, mama, ihahatid ko lang yung aking iniibig. Baka makursunodahan ka niya. Hindi po, wala po yun. Walang kinatatakutan ng pag-ibig. Pupuntahan niya kahit anong panganib. Diba, brother Nato? Totoo yan. Diba? Kaya lalakbayin niya kahit Palawan. Kahit 10 karagatan. Ano pa yun? Kahit buwan, pupuntahan niya. Kahit mapanganib na bagay. Dahil sa pag-ibig, wala lahat yan. Bakit? Because you are walls in love. Nababakuran ka ng tinatawag na pag-ibig ng Diyos. The same din sa mensahe. Once na ang mga pangako ng Diyos na reveal sa'yo, na ang protection niya nasa iyo, paano ka matatakot? Paano ka magwo-worried sa paglilingkod sa Panginoon? Diba? Na ang Diyos ang lahat-lahat na magpo-provide sa iyo ng mga bagay-bagay. Kaya yun yung isa sa mga assurance na sinabi ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe it in Him shall not perish but have an everlasting life. Sapat na yun. Mga kapatid, kung may faith ka doon, diba, sa mga pangakong yun, sapat na yun para ikaw ay managumpay at manalig sa kanya mga pangako. Ano pa sinabi sa isang sitas sa 1 Corinthians 13? When that which is perfect is come, that which is in part shall be done away. Kapag ang sakdal ay dumating, na ang mga bahagi nito ay magwawakas. So ang lahat ng mga bagay, na mga pagtalon at paglundag, kagaya ng isang bata, kagaya ng pagsasalita ng mga wika, at ang lahat ng mga bagay na ito, kapag ang sakdal ay dumating, amen, ano daw? Dumating ang perfect interpretation, ang salita, ang banal na bindikasyon. Lahat ng mga bahagi nito ay magtatapos. Nung ako ay bata, nagsasalita akong kagaya ng bata, umuunawang kagaya ng bata, ngunit nang ako ay maging isang ganap na tao, aking iniwan lahat ng mga pagkabata. I go to preaching and then don't get these things. Amen? Pag ikaw ay bata, naroon, diba, na here a little, there a little, pero nung ikaw ay nasakdal, iniwan mo na ang mga bata at gawing pambata. Ang hinahanap mo na pang-matured. Amen? The same day sa Revelation, magpo-progress ka talaga. Diba? Maging sa faith, magpo-progress ka.
Okay, at prayer request, kailangan isulat. Hayaan natin ang mga elder mag-pray para magkaroon ng answered prayer. Okay din po yun. Nag-progress ka na, nag-level up ka na ng faith. O, ba't ayaw mo na magpasa ng prayer request? Kasi, isusulat ko pa lang, sinagot na eh. Bakit? May faith ka eh. Kaya, hindi ko na nga magawa mag-prayer request. Isusulat ko pa lang. Sinagot na ang prayer. Grabe. Nauna ang Diyos lagi. Bakit? Faith mo na yun. Diba? Na nagmamaterialize. Katunayan, mga kapatid, kapag nag-grow ka sa pananampalataya, sa bahay pa lang, kayo mag-asawa, pag may karamdaman sa inyong tahanan, kayo pa lang, sa pananalangin nyo, dinidinig na kayo doon. Diba? Bakit? Ayaw mo na ba mag-pray, Pastor? Hindi naman. Amen. Kaya lang, ina-exercise natin, yung faith na nasa akin, pwede rin ito na nasa inyo. Wala itong tinatawag, pastor kasi siya, worker kasi siya. Kaya nyo yan by faith. When that which is perfect is come, kapag ang sakdalay dumating, ang lahat ng mga bahagi ay magtatapos. Amen? Kaya nga, kailangan mag-grow tayo sa revelation, mag-grow tayo sa faith. Hindi laging si old kind priest ang ating hinahanap. Diba? Ang old kind priest, let's say pastor, diba? Pwede rin ikaw sa iyong faith mangyari yun. Amen? Kaya yun, mga kapatid, exercise natin yung tinatawag na revelation na yun. Sabi rito, the perfect interpretation, diba, of the word with divine vindication. That which is in part shall be done away. So, narito sa church yung mga mensahe, diba? Yung mga perfect interpretation. But without divine vindication, Pastor, maganda nga sana mga paliwanag mo. Talagang in-engineered mo talaga. Talagang ginamitan mo ng mga mapanghikayat na interpretasyon. But where is the vindication? Kaya ano mang tinatawag na mga dunong, kaalaman, pag walang vindikasyon, walang epekto. Tama, mga kapatid? Kaya vindication plus divine revelation, yun po ang truth. Yun ang tunay na mensahe. Amen? Kaya yun pong gift, kinalap. May nakakita na ilang kapatiran. Sa inspiration ng mensahe, may 5 nakatayo. Mga uncle ko yun, Brother Olding. Hindi, ang ibig ko sabihin, yun ay gift. Yun ay 5-fold ministry. Diba? Yung tinatawag na 5-fold ministry, naririnig natin sa ating preaching. Yung 5-fold gifts. Diba? Hindi 1-fold. Pastor lang yan. Teacher lang yan. 1-fold lang yun. Pero kung 5-fold gifts ang ating marinig, complete. Diba? Yung complete gift, binigay sa ating kapanahunan. Bakit? End time na to. Huling panahon na to eh. Diba? Hindi ka makakasurvive kung tinatawag na partial revelation. Hindi ka makakasurvive kung tinatawag na 2-fold gift. Ang kailangan ng body in these last days ay 5-fold gift. Lahat ba ng church meron yan? Lahat ng church ipoprovide ng Diyos yan. Diba? Ibig sabihin, inonoris ng Diyos. Kung yan ay true church, true bride of Christ, inonoris ng Diyos ang church na yan ng 5-fold gifts. Nakuha niyo mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng 5 tao mismo ang tatayo. Diba? Hindi po yun. Nakita ko yan sa panahon na to. Yung Son of Man ministry, yung tinatawag na 5-fold ministry, amen, ay pinapangaral na ngayon. Nagmamaterialize na ngayon sa huling kapanahonan for the perfecting of the saints. Yun yung works of the ministry. Yun yung for the edifying of the body of Christ. Diba? Kaya kung walang ganon, mga kapatid, hindi po tatagal ang tinatawag na iglesia. Manghihina. Kaya, I believe, merong tinatawag na divine revelation plus tinatawag na divine vindication, the perfect interpretation of the word with divine revelation. Kaya nga, mga kapatid,
How can I sure na ang pinipreach ko ay perfect interpretation of the Word? It must be in line with the Word of God. It must be according to the Word of the prophet. Para masabi mo na yan ay perfect interpretation. Ibig sabihin, hindi sarili kong interpretasyon ang sinabi ko, kundi yung sinabi mismo ng salita ng Diyos. Kaya tinawag siyang perfect, ang tawag dito, interpretation of the Word. Paano yung divine vindication? Pag pinipreach mo ang perfect interpretation ng Word, then lumitaw yung tinatawag na visions and tinatawag na signs and wonders dyan sa preaching, sa service. That is divine. Ano tawag dito? Vindication. Can you say amen? Hallelujah. Binindi ka ng Diyos, mga kapatid, yung mensahe na ating pinag-uusapan. Paano mo sabihin, God is giver. Diba? God is my provider. Pero wala talagang bindikasyon sa iyo. Paano mo na-prove? Sasabihin ng mga, kala ko ba ang Diyos nyo ay mayaman? Bakit walang answer sa iyo? Nakuha nyo, mga kapatid, kapag sinabi mo, God is my provider, sama ka ba sa retreat? By faith, sama ako. Pero ang totoo, Brad, wala pa ako dito. Diba? Ano nangyari, mga kapatid, sa vindication? Brother Nato, 2,000. Sama ka. Yun yung tinatawag na vindication. Nang sinampalatayahan mong pangako. Hindi ko nililipap yung kapatid. Nagbibigay lang ako na example. Diba? Kasi nauna yung faith mo eh. Diba? Nauna yung paniniwala mo na magka-come to pass yung iyong ninanasa. Diba? Totoo, hindi kami sasama dyan sa retreat. Masama yung templada ng katawan ni Sister Angie. Nagpalaban na nga kami dahil wala talagang baksak Pero, sasama ka ba? Sasama ako. Layas ang sakit. Friday, talagang layas yun. Para Friday ba? Saturday ay mag-come to pass yung ating tinatawag na lakad. The same din yun. Gawain o hindi gawain. Pag may faith ka, dinesire mo ang isang bagay by faith at hindi ka nag-alinlangan, yan yung mangyayari talaga. Can you say amen? Kaya, yun po ay part ng ating tinatawag na introduction sa ating message. Hallelujah. Kung ang tinatawag na perfect love casteth all fear, paano ka matatakot? Na ang tinatayuan mo ay sure foundation. Hindi ito sinking sand. Ito ay sure foundation. Pag sinabing sure foundation, binindikang salita, binindikang mensahe. Kaya mawawala ang lahat ng fear mo. Hindi kagaya ni Peter, na idlip lang ang Panginoon at ang mga alagad. Inabot sila ng sinasabi sa probinsya, Subasco ba yun? Habang nag-aano sila sa dagat, sabi ng mga alagad, Subasco! Bakit? Namumuti ang karagatan Alam mo naman yung bangka ng unang panahon, talagang ganun lang yun Kasimple, wala pa yata demotor nun. Maglalayag lang. Nagpanik ang lahat. Ginising nila, mga kapatid, ang Son of Man. Lord, lulubog po tayo. Siguro may tubig na yung bangka. Sabi ni Lord, kay liliit ng inyong pananampalataya. Ganun lang kasimple yun. Hangin. Humupa ka. Grabing faith, di ba? Hangin. Humupa ka. Yung hangin na malakas, na sinasabi nilang Subasco magpapalubog sa bangka. Ano pong nangyari? Kumalma. Sabi ng mga alagad, amazing. Hindi ba? Kamangha-mangha. Inutusan ng hangin. Humupa. Yun yung perfect faith. Can you say amen? Namalas nila kay Lord for 3.5 years sa kanilang pakikipag-fellowship. Grabe ang faith talaga ni Lord. Kaya kung sila na nakapiling ang Panginoon sa panahon na yon, nagkaroon ng dakilang pananampalataya. Diba? Pagkatapos sabihin ng Bible na sila, without us, they cannot be made perfect. Hindi pa sila masasakdal. Bakit? Ang pananaw nila, kailangan maisuot ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran bago ako maniwala na siya nga ay nabuhay sa mga patay.
sabi ni Kristo, ng ating Panginoon, mas dakila ang pananampalataya ng mga susunod na henerasyon dahil kahit hindi nila ako nakita, sila ay mananampalataya sa akin. Diba? Pero sila Tomas, kailangang makita. To see is to believe. Pero yung mga believer, kahit hindi nila makita si Lord, mananampalataya sila sa salita pa lang na kanilang narinig. Dahil yung pong pinag-uusapan sa ating panahon ay perfect faith na. Can you say amen? Hindi na partial faith, kundi ang pinag-uusapan po ay perfect faith. Now, tuloy natin. Dito sa quote. When that which is perfect is come, that which is in part shall be done away. So all these things of jumping and jumping up and down, all these emotions na sinasabi natin, tongues, and all these things, when that which is perfect, and do we have today, by God's help, the perfect interpretation of the word with divine vindication? Then that which is in part is done away with. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, but when I became a man, I put away childish things. Okay, bakit hindi ka nagsimba? Tatampo ako eh. Bakit di ka nagsimba? Kasi sinusubok ako. Wala man lang dumadalaw ditong old kind priest na may dalang 1 kilong bigas at noodles. Pinabayaan kami sa ere. Kaya nagtatampo ako. When I became a man. Diba? Can you say amen? Lahat ng tinatawag na childish reasoning, childish memory, murmuring dito sa message, wala na yan. Can you say amen? Saka ako magsisimba pag binisitation ako dito ni Pastor. Childish po yan, mga kapatid. Ba't di ka na nag-attend? Tampo ako eh. Wala na po yan tampo-tampo dito sa message. Childish things lahat yan. Diba? Dito po sa message ng perfection, kung may problema, lalo kang ang dadalo eh. Dahil tinetest ang faith mo eh. Subukan ko nga ito mawala ng pamasahe. Tignan ko kung dadalo pa to. Bakit hindi dumalo si ganun? Pastor, wala daw pamasahe. Sige, pasundo mo sa Pajero. Iba po mga kapatid ang faith dito. Kailan lalo mong tayuan, lalo mong patunayan na dakila ang nasa iyo. Diba? Kesa nasa sanlibutan. Lahat daw ng mga murmuring na to, lahat ng reasoning, childish interpretation sa Word of God, titigil. Ihinto. Dito nilalagnat, nagpipreach. Diba? Pa-BP mo, 130/20, 140/120 ang BP, nagpipreach. Diba? O nagsisimba, nag-aatin. Yan yung believer, mga kapatid. Yung contrary sa mundo. Diba? Yung sinasabi ng mundo, contrary yung ginagawa nila. Naku ma'am, ba't po kayo lumalabas? Bawal po. Dito kakaiba, mga kapatid. May faith siya na siya'y gagaling, kailangan niyang ipag-pray. Kailangan niyang dumalo. Kabaligtaran. Can you say amen? Kaya yun po, lilipas lahat ng partiality, lilipas lahat ng mga bahabahagi. Diba? Alam niyo ba, ang presence ng buwan, kapag nandyan na ang araw, wala nang kwenta. Tignan mo, minsan nandyan may buwan. Wala. Doon lang siya, parang shape lang siya doon. Dahil natalo na siya ng sun eh. Diba? Yung liwanag niya, hindi na napapansin. Dahil sa liwanag na ng araw. Kung ang araw ay type ng perfect, dumating na ang perfect light. Magsisindi ka pa ba ng bumbilya? Sa time ng tinatawag na kainitan ng araw? Gagamit ka pa ba ng flashlight sa labas? Kapag nandyan na ang SON, hindi na. So, ang time natin ngayon ay time ng SON. Ito ay time ng Son of Man. Ito yung time ng perfect interpretation ng Word of God plus divine vindication. Can you say amen? Hallelujah. Dahil para saan, mga kapatid, ang vindication? Para to sa tinatawag na hindi ka agad naniniwala. Diba? Pero, Pastor, bakit ako po walang sign?
Ang tagal ko na pong believer, 30 years na ako, pero wala ako ni isang dreams. Isang dream na dumating. Diba? Baka siguro, believer ka na. At napakadali mong makuha ng Diyos sa mensahe pa lang, nananalig ka na. Say amen? So, mapansin po natin, bakit merong iba dreamer? Para yan ay mai-testify, yung hindi naniniwala, madaling maniwala. Kuha nyo, mga kapatid, iba't iba ang gifts. Iba't iba ang tinatawag na kaloob. Lahat yan for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hallelujah. Now, another quote, ating basahin. Glory. Glory to God. Sabi rito sa isang quote, same Holy Spirit that saved Lutherans, that sanctified Methodists, that baptized the Pentecostal, is now setting in order the coming of the Lord. Pare-parehas pala yun, na Holy Spirit, na gumawa sa mga Lutheran, Methodist, Pentecostal. Okay, sabi rito, now is setting in order the coming of the Lord, Jesus. Then it will be so powerful that body will come into this group of church that will draw the rest of them from the grave. There will be a resurrection. That's what the Holy Ghost is for. What is the Holy Ghost? Without us, they cannot be made perfect. They live in one day under that. We live in another day when the enemy comes in like a flood. The Spirit of God will raise a standard against it. So yung tinatawag na Holy Ghost in these last days ay magre-raise ng standard against all circumstances. Against all the works of the enemy, ang Holy Spirit ay magre-raise ng standard. Kaya kung may pagsubok, may answer. May katanungan, may sagot. May problema, may kasagutan. May standard ang Diyos na ni-raise. May question. Ang Diyos ay mayroong pagtuturo. Mayroong pag-uusig. Ang Diyos may itinapat, mga kapatid, na standard sa lahat ng mga pag-uusig. Tinapatan niya. Kasi ito na yung panahon ng perfection. Ito na yung panahon na lahat ng partiality titigil. Ito na yung panahon na tinatawag na idodraw, sabing ganun dito. It will be so powerful that the body will come into this group or church that will draw the rest of them from the grave. Lahat pala sila na nasa grave ay babangunin. Diba? Kaya isang point, they without us, nasa grave pa sila eh. Diba? They cannot be made perfect. Hanggang ang 16 elements ng kanilang body ay nasa graves. Diba? Hanggat nakakalat yan sa lupa ang mga katawan ng living saints at hindi pa nare-resurrect, hindi pa sila complete. Diba? Kailangan ma-raise sila from the dead. Kaya sinabi, they, without us, they cannot be made perfect. Sila, mga kapatid, na nasa tinatawag na dimensyon, nasa isang dako. Hanggat hindi sila nakakalabas sa isang dako, hindi pa sila masasakdal. Kagaya ng ating illustration sa Seven Church Ages, may Lutheran clan, may Wesleyan clan, may Pentecostal clan. Ang mga saints na to namatay na sa kanilang mga kapanahunan. Okay? Under the revival of Luther, under the revival of Wesley, under the revival of Pentecostal revival sa kanilang mga time. Ang ginawa ng Diyos, inalis niya lahat ng tinatawag na mga division. Diba? Lahat ng mga tinawag sa ages, lahat ng tinatawag na mga in-between, hindi pagkakaunawaan sa turo, inalis ng Diyos, inisa niya lahat ito ngayon. Lahat kay Kristo, lahat nakatutok. Ang nasa langit at nasa lupa, nakatutok lahat. Christ-centered lahat. Amen? Yung, sino ba yung Christ? Yung new birth. Sino ba yung new birth? Yung token. Yung tanda, nakasentro na lahat sa Kanya yon. Si Kristo na lahat, all in all.
Diba? Siya ang Holy Ghost. Siya ang new birth. Diba? Siya ang tinatawag na headship. Siya lahat, mga kapatid, ang pinag-uusapan. Na ang person ni Kristo ay nasa form na ng tinatawag na baptism ng Holy Ghost. Ang person ni Kristo ay nasa forma na ng tinatawag na full word. At ito, mga kapatid, natanggap na ng mga mananampalataya. Sa langit at sa lupa. Yun yung Ephesians 1:10. Inisa na lahat sa kaunawaan. Lahat. Si Kristo na ang meaning. Kaya Christ all in all. Kaya nang dumating yung ganun, dumating ang perfection. Diba? Kaya kung si Kristo nasa iyo, all in all, nasa iyo na ang perfection. Pwede mo sabihin sickness. Within 5 minutes, diba? Umalis ka dyan sa faith ng Son of Man. Pwedeng mangyari yun kung yun ang faith mo. Hindi lang inulit mo kung ano sinabi ni Pastor, kundi kung ano ang faith mo, pwedeng mangyari yun. Kahit 3 minutes. Sinabi mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Narinig ko, sabi ni Pastor, i-challenge ang sakit. Sa pangalan ni Jesucristo na nagbigay ng buhay sa akin, kung ang Holy Ghost ay nasa akin, at ang new birth ay nasa akin, umalis ka, mangyayari yun o hindi? Mangyayari yun. Pero kung ginaya mo lang at wala kang pananampalataya, di ba? Sabihin ng demonyo sa loob, si Paul kilala ko. Si Pastor kilala ko na nag-preach niyan nung nakaraang linggo. Sabihin ng demonyo siya, ikaw hindi kita kilala. Dalhin mo na sa church yun pag ganun. Di ba? I-pray request mo na dito sa simbahan. Pero kung may faith ka, di sabi sa message, hindi naaabot yan sa simbahan. Di ba? May faith ka eh. Hindi naaabot yan sa prayer request. Sinusulat mo pa lang eh. Hindi pa tapos mong isulat sa prayer request. Tinugo na eh. Kaya dito nagbabago yung ating tradisyon. Unti-unti pinamamature tayo ng Diyos. Di ba? Nawawala na yung ating traditional understanding na ipag-pray mo sa ating pari. Yung pare, si pastor, ipag-pray natin. Dadating ang time, ikaw na mismo sa faith mo. Sasampalatayan mo lang, magka-come to pass. Sa bahay pa lang, pinagpe-pray mo na ang karamdaman, gumagaling na. Can you say amen? Dahil yung faith mo, it's getting stronger day by day. Diba? Nagiging more real sa'yo ang mga mensahe na pinipreach. Kaya, what is the Holy Ghost? Without us, they cannot be made perfect. They live in one day under that. We live in another day. When the enemy comes in like a flood, sila nabuhay sa ibang panahon, tayo ay nabuhay sa panahon na to. Kung ang kaaway man ay mag-raise up ng standard against us, ang Diyos, mga kapatid, ay tatapat. Tatapatan niya ang panahon na to. Nakuha nyo, mga kapatid, upang managumpay tayo sa ating pakikibaka. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Sa kapanahonang ito. Now, another quote, when we really, anong word na to? Ito yung binabasa ko. Who is this Melchizedek? When we rally there with Abraham, Isaac, and Jacob, those who were heirs of the promise, looking forward to us, not to fall, not to fail, for without us they cannot be made perfect. And now they're depending on us this morning. Let's not fail. Keep your anchor in Christ. Alam niyo yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Parang sa baseball. Nakuha niyo, mga kapatid? Hinagis yung baseball. Pumalo, mga kapatid, pumalo si Luther. Tumakbo siya sa first base. Nakatingin ngayon si Luther sa susunod na papalo. Sana, ma-home run ito. Si Wesley na ang papalo. Nakatingin. Naglalaro ba kayo ng baseball at nanonood kayo ng baseball, di ba? Nakatingin siya kay Wesley ngayon. Galingan mo, Wesley. Lakasan mo para makapunta ako doon sa dulo.
Pagpalo ni Wesley, gumulong. Takbo si Luther sa second base, si Wesley tumakbo sa first base. Nakuha ng bola. Stop na naman. Sabi ni Luther, sayang hina ng palo ni Wesley. Nakatingin ngayon sila sa Pentecostal. Papalo ngayon ang Pentecostal. Si Luther, si Wesley, ang Methodist, nakatingin sa Pentecostal na sana ma-home run ito. Speaking in tongues. Hallelujah, hallelujah. Signs and wonders and gifts. Tumalbog ang bola. Hindi nasalo ng kalaban. Tumakbo sa third base si Luther. Tumakbo sa second base yung Wesleyan. Tumakbo sa first base yung Pentecostal. Paano yan? Hindi na kaya. Hindi, meron ba? Sabi nung isa. Sabi nung coach, may isa pang papalo. Yan ang ating panahon. Kaya sinasabing nakatingin sila ngayon sa atin. Can you say amen? Nag-iintay lahat, nananalangin, sana pagpalo, home run. Diba? Dahil pag sumablay ang palo, lahat tayo ay wala. Chaos ang lahat ng ating pagpapagal. Yun ang ibig ko sabihin sa mensahe. Tumayo, mga kapatid, yun yung tawag, mensahe. Pagpapit sa kanya, pinalo yung bola, home run. Lumabas pa doon sa tinatawag na screen. Takbuhan lahat sila, Luther, Wesley, sige, bilisan nyo. Yung pumalo, naglalakad lang. Bakit? Hindi na makukuha yung bola eh. Kaya kahit maglakad na lang siya. 1, 2, 3, home run eh. Diba? Ibig sabihin, tapos na lahat. Kaya naitawid lahat ng Lutheran sa other side. Naitawid lahat ng Wesleyan sa other side. Naitawid lahat ng Pentecostal Bride ng Seven Church Ages sa other side. Kaya they without us. Kaya tiniyak ng Diyos ang ipadadala niyang mensahero, hindi sasablay. Todo. Sentro pag pumalo. Can you say amen? Walang sablay yun. Oh. Can you say amen? Titingin na lang ang wala. Home run. Kaya tingin nila, si pastor nyo, paisi-isi. Yes, bakit? Baka mag-worry. The days of worrying is over. Diba? Si Abraham ba nag-worried nang sinabing masusunog ang Sodom at Gomorrah? Ang sarap ng tulog ni Abraham. Nandun ang mga pinsan niya, mga kamag-anak niya. Hindi ba siya nag-aalala? Nag-aalala siya, pero sinabi na ng Panginoon, maliligtas si Lot, ang pinsan mo at ang kanyang sambayan. Tinulugan ni Abraham. Diruin mo si Abraham natutulog pero may dilubyo. So ang bride in these last days, yung days of worrying is over. Diba? Lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pag-aalala, magkaka-amnesia ka lang. Sabi ng preaching. Naku ang anak ko, naku ang apo ko, naku ang baka ko, naku ang aso ko, hindi ko napakain, naku mga tanim ko, naku ang bahay namin, baka magkasunog. Alisin mo lahat ng mga pag-aalala. Have faith in God. God will do the rest. Diba? Naku, ang bahay ko pa naman, madaling mapasok. Huwag kang mag-alala, padala lang ang Diyos ng anghel dyan eh. Ewan ko kung mapasok yan, pag may anghel dyan. Mabangis pa sa aso yan. Can you say amen? Di ba? Minsan, naiiwan niyo mga bahay niyo bukas. Uy, walang nawala. O, bakit? God's protection. Pinapakita niya sa atin ang kanyang pag-iingat. Sa panahon na to, di ba, pagpalo ng bride, home run. Yung mensahe, sure. Hindi po naglalaro na mensahe. Di ba? This is, sabi ganon, yung message ng bride, mga kapatid. Now, you are feeding on a word. Diba? The unfailing body word of the Son of Man. Kaya yung message ng bride, mga kapatid, hindi pansarili, kundi unfailing body word of the Son of Man. Infallible truth. Hindi base sa tradisyon. Hindi base sa kwento o pamahiin. Alam mo anak, ang katuruang ito, minana pa natin sa ating kanununuan. Hindi ganoon ang mensaheng ito. Alam mo anak, itong mga ating pinapractice na ito ay pamahiin ito.
panahon pa ng mga Kastila. Hindi po ganun ang mensahe nakabase. Ang mensahe ng bride ay nakabase sa salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Paano po nyo na-sure na ang mensahe na ito ay totoo? Ito, anak, nakabase ito sa salita ng Diyos na hindi nagkakamali. One time, sinabi ni Barbanam, nang ma-reveal ang 7 seals, nagsulat ito doon sa bato. Sabi, kumikislap yung daliri ng Diyos doon habang umaapoy, habang sinusulat yun. Yung word na third pull. Sabi sa kanya, this is the third pull. The first and second pull is over now. This is the third pull. Nagsulat, mga kapatid, umapoy. Kung hindi kayo naniniwala, sabi ni Berba, puntahan nyo doon sa Sunset Mountain. Nag-akyatan, marami. Mga archaeologists, mga Christian believers. Nakita talaga nila Eagle Rock. Sinulat doon yung word na Eagle Rock. Nakita talaga nila na yung tinatawag na signature ng Diyos na nakaukit. Na parang ang umukit ay parang sa kidlat at sa apoy. Diba? Sinabi niya yun sa preaching. Hindi niya pa napuntaan. Sinabi lang niya nung araw na nangusap ang Panginoon. Nagsulat siya ron. Habang nag-reveal ang Panginoon doon. Habang nandoon, mismo siya, nagpipreach siya. Nandun siya, habang binibigay yung kapahayagan na yon, nakita niya talaga doon, nagsulat ang Diyos. Pinuntahan ng mga tao. Ayun, awa ng Diyos. Yung batong, siguro 3 tonelada o 5 tonelada, ubos na. Ginawang souvenir ng mga Christian. Diba? Bato, naubos mga, tapyasin ba lahat? Gawing balutin ng panyo, itago, souvenir. Naubos ang bato ron, pero real yun sa time niya. Noong 1963, nandun yung bato. Pero ngayon, sa arinig ko sa mga misyonaryo, naubos na yun, Brad. Bakit? Sininsil ng mga Christian, ginawan souvenir. So, hindi mawala sa huling kapanahonan ang pagiging traditional. When you say amen, sasabihin na ito, ito yung tinatawag na balabal na suot ni Kristo, na pinahid sa kanyang muka, meron pa akong natabi. Diba? Kaya mapansin po natin, ang dapat tignan ng mga mananampalataya ay kung anong ginagawa ng Diyos ngayon. Hindi yung ginawa niya nung nakalipas dahil tapos na yun. Pero tignan mo ang himala, mga brothers and sisters. Yung bato, dahil sa faith ng mga believer, pag dinampi doon sa may sakit, gumagaling. Ibig bang sabihin, yung bato yung nagpagaling? No. Yung faith nila ang nagpagaling. Diba? Yung baro niya na nag-preach siya, krusada, okay? Wala na siya, kinuha ng mga believer yung pinunit-punit, pinapahid-pahid sa mga gumagaling. Ibig ba sabihin yung mga damit na yon ang nagpapagaling? Hindi. Yung faith ng tao sa pangakong salita. And you say, the same din sa albularyo o espiritista, pag hindi ka rin naniwala sa kanila sinabi, walang epekto. Susulat ako sa papel, eto Okay, itong papel na to, nilamukos. Okay, sunugin mo to. Dating sa bahay, sunog na, ihalo mo sa tubig, inumin mo, gagaling ka. Ibig bang sabihin, gumaling siya doon sa abo? Gumaling siya sa kanyang pagsunod. Nakuha nyo? Sa kanyang obedience doon sa sinabi. Doon sa doktor, mga kapatid. Sabi ng doktor, 3 times a day. Ang dosage yan, ganito. Sundin niyo po lahat yan. Dahil pinag-aralan ko yan, pinirmahan niya ng doktor. Pag uwi sa bahay, mahal naman ang nireseta ni Doc. 30 piraso daw. 50 pesos ang isang piraso. Biling ko na lang 10. Ininom ang 10. Bumalik kay Doc, okay na ba? Ano ba? Doc, walang epek Pero totoo, pinabibili sa kanya, 30 piraso, binili niya 10 piraso, wala siyang obedience doon sa inscription ng doktor. Magtataka si Doc, ba't hindi umepekto? Bibigyan ko nga ng mas mataas na dosage ito. Ganun na naman ang gagawin ng tao dahil mahal kasi. Diba? Hindi siya sumunod sa inscription. God bless you, Sister B. Tumakbo sa generic. Kasi pag bumili tayo sa mercury drug,
Yung tigsi 50, 70 pesos. Takbo siya sa generic. Ang mindset niya, pare-parehas lang gamot yan, gagaling yan. Ininom. Dok, ba't wala pong effect? Ano po ba ang nyo, binili nyo? Sinunod nyo po ba lahat? Yun lang, Dok. Ano yun? Generic ko yung nabili. Naku, sinabi ko, ito ang mismong brand na bibili nyo. Sa pagsunod mo Diba? Pag wala kang pagsunod, kahit sino yan nagsasabi, kalimutan mo ang answer. Can you say amen? Walang pagtugon na magaganap. Diba? May paniwala sa albularyo. Gumagaling, nagkakatotoo. Kasi may obedience siya doon sa word. Diba? May paniwala siya doon sa sinabing salita. That is faith. At the same din dito sa message. Ang message ay truth. Pero kung wala kang faith na ihahalo sa iyong salitang narinig, umuwi ka na lang ng bahay, walang magaganap. Tatalunin ka pa ng El Shaddai. Itaas ang itlog. Diba? Ikaway-kaway ang panyo. Tinalo ka pa noon, mga kapatid. Dahil nanalig yung mga tao sa sinasabi, mga kapatid, sa kanyang minimensahe. Ganon din po sa atin, mga kapatid, ngayong umaga. Nagaganap ang dakilang kaganapan ng pananampalataya dahil sa obedience niya sa kanyang naririnig. That is faith. Pero yung faith na ating pinag-uusapan ay perfect faith. Bakit? Ano bang kaibahan ng pastor doon sa mga ibang faith? Dahil kaya sinabing perfect faith, yan na yung tinatawag na kapunuan. Diba? Yan na yung tinatawag na kakumpletohan ng tinatawag na mensaheng pinadala ng Diyos sa huling panahon. Kung naganap mo yan at nasunod mo yan, yan na po yung tinatawag na kapayapaan. Wala ka ng fear. Wala ka ng pangamba. Palalayain ka na sa lahat. Kaya nga sabi, now faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Kaya may hoping ka, meron kang tinatawag na faith and hope, pero kung wala kang charity, you are nothing. Kasi yung charity, the greatest thing sa lahat. Yun ang God's love. Yun ang perfect love. Ang perfect love ay tinatawag nating agape love. Pag meron ka nun, you can conquer all things. Diba? Naalala nyo ba yung si Barbanam nag-mowing ng sun? Mowing. Diba? Nagtatabas. May tuwalya lang siya, dahil umaga, sa garden, nasagi niya yung bahay pukyutan. Hindi po siya nakakita na noon. Ganon yun. Nabulabog niya. Ay, talagang umatake sa kanya, inikutan siya. Sino sa inyo na, na-sting na noon? Masarap, di ba? Gumuguhit. Di ba? Ikamamatay mo pag marami. Nasagi niya, nagambala niya. Umikot. Sa kanya, inikutan siya. Ano mang ginawa niya? Oh, little creature of God, forgive me. In the name of Jesus Christ, bumalik kayo sa inyong pinanggalingan. Hindi ko sinasadya na bulabog ko kayo sa inyong tahanan. Sumunod, mga kapatid. 3 times umikot. 3 times, titirahin ka na nun. Diba? Sumunod, mga kapatid, sa word. Bumalik doon sa kanilang pinanggalingan. Why? Hawak nung kapatid yung perfect faith. You say amen? Then yung isang pangyayari, yung tinatawag na sa Amerika kasi, uso po yung tinatawag na mga rancho-rancho. Diba? Yung bakod-bakod. Nakapag-shortcut siya, malilate siya sa Bible study. Ang nadaanan niya, yung tinatawag na bakuran na may torong bantay. Yung toro, mga kapatid, nakakatatlo na yata o 5 ang nasuwag at patay. Pagpasok niya nun ng laking gulan niya, yung torong binabalita, yun yung kaharap niya. Sabi siya, ganun-ganun na sa kanya. Hawak niya, Bible lang. Hindi na siya makakabalik. Malayo na para kunin yung kanyang baril doon. Kasi sa Ohio sila, legal sa kanila yung mga ganon, mga hunter, para putukan yung toro. Wala na siya nagawa dahil corner na siya. Sabi niya, oh creature of God, hindi ko sinasadyang trespassing ako. Forgive me.
In the name of the Lord, paraanin mo ako at pumayapa. Yung toro, mga kapatid, sabi sa testimony, biglang, lumuhod na parang aso. At pinabayaan siyang maglakad. Yun yung testimony. Yun yung say amen? When perfect love, di ba sabi ganon, struck, di ba? Ano ang mangyayari? Sovereign things will follow. Then, pangla sa aking testimony sa Ohio at tinatawag na krusada sa, ano bang place ito? Hindi, not Ohio. Somewhere sa America, merong krusada na merong isang sex maniac na naposes ng demonyo, 6-footer mahigit ang taas, malaki. Ang ginagawa nung tinatawag na, nakalimutan ko yung place, habang may mga tao nagko-crusade, parang ganito, service sa tent, nagpapalabas yung tao na yon na nadidemon possess. Yung habang nagpipreach yung mga preacher, andun siya sa tabi, kung ano-ano sinasabi niyang words. Yung preacher na yan, walang kwenta yan. Gano, nilalait-lait ng espiritu na yon, yung preacher. Salita ng masasama. Siguro hindi maawat ng mga deacons na sa lugar. Hanggang ang nagpipreach nawawala sa konsentrasyon. Hanggang nagagalit doon sa nagsasalita ng masama na hindi nila na-discern demon spirit. Hanggang tatayo na yon, magwawala na yon, laging wasak yung gawain, takbuhan yung mga tao, bulabog. Minsan may preacher na babalian, nasasakal, na-headlock, kung ano-ano ginagawa, brad, ng demon possessed. Then ni-request na magkaroon ng krusada si Barbanam, yung ating kapatid. Doon nagkaroon ng prayer line. Ayan na naman yung demonyo. Umiksena na naman. So umawat na yung mga deacons. Siyempre, magagambala yung servisyo. Pipilipitin nila yung hahawakan. Magkikreate ng commotion. Sabi ni Barbanam, sige, hayaan nyo na lang. Pabayaan nyo siya. Lumapit yan. Kaya kinatatayuan ni Sister Mami. Gumaganon-ganon at nilait-lait si Barbanam kung ano-anong mga mapang-inis at mapang-lait na panabulaan ka, impostor ka, peki kang preacher, kung ano-anong, may mga ganyang espiritu, di ba ngayon sa mga ministro, nagagalitin ka, iinisin ka. Hindi siya nagalit ni Katiting. Nahabag pa siya. Nahabag pa siya doon sa tao na nanlalait na mga mapanirang mga pananalita. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Tinuro niya, sabi niya, in the name of Jesus Christ, ikaw ay tinatalian ko, espiritu ng masama. Na-slain. Na-slain siya ron. So, hindi siya nagalit. Sabi niya sa testimony, nahabag siya, nilapitan niya. Nilayhan siya, mga kapatid, bumula yung bibig. Then, nagising, ano po nangyari sa akin? Napakabait pala na tao. Napakabait. Hindi ko po alam ang nangyayari. Hinamayan niya, pinauwi nila, na-possession kaya nagkaganon. Kung siya nagalit, kung nadala siya nung demon possess, bali din ang buto niya. May stretcher siya. When divine love projects, di ba? Ano sabi na? Supernatural things will take place. Di ba? Nakita mo naman yung nakaraan, di ba? Yung dati may Sister Linda, may bisita, Brother Herman eh. Tagal na yun. Ewan ko, pamangkin niya yata yun. Aba nagpipreach ako, nararamdaman akong espiritu doon. Ngingisi-ngisi. Ba't ngingisi-ngisi ito, sister na to? May problema pala. Tinapos ko ang prayer dahil may naramdaman ako may hindi magandang mangyayari na gagawin. Kinlose ko, pinawi ko na yung mga kapatid. Unti-unti gumaganon yung sister. Naguhubad. Ni-review ko yung espiritu, sumigaw at umatungal siya na malakas. Umuwi na yung mga kapatiran, kinas out namin, may mga ilang sister, di ba? Tinulungan na isang sister, natabig yata yung sister, nagalit siya yung sister Sister Ruby. Ang bilis lumipat. Kaya kinakas out ko nun sa church, 2. Pero sa awa ng Panginoon yun, gumaling po yun. Pinalaya ng Panginoon. Kaya sa message, wag kayo agad magagalit. Diba? Kapag may mga ganyang bagay, dahil magiging
makakaano yung kaaway dyan, makaka-penetrate doon sa emotion mo. Pag nadala niya yung emotion mo ay ano kanya. Kaya yun ang mensahe. Ang perfect love ay corrective. God's word is corrective. Nagko-correct, nagtutuwid. Kaya if you love God, handa mong tanggapin ang lahat ng correction na sasabihin niya sa'yo. Masakit o hindi, ay tatanggapin mo. Kaya yun ang nangyari sa bride in these last days. Hallelujah, na-receive niya yung tinatawag na perfect love of God. Kagaya ng isang young rich ruler, gusto niyang makalakad ng sakdal kay Kristo. Diba? Sabi ni Jesus Christ, obey the commandments. Sabi ng young rich ruler, nagawa ko na po yan since birth, since youth. Ako po ay Dominican school. Ako po ay nag-aral sa tinatawag na mga religious school. Okay, sabi ni Jesus, okay, nasunod mo na ba lahat? Okay, take up thy cross, follow me. Ipamigay mo sa mga mahihirap ang iyong tinatangkilik. Yung muko, mga kapatid, yung young rich ruler. Hindi niya kayang magpasa ng cross kay Jesus. Kaya hindi siya nakasunod kay Jesus. Wala siyang perfect love para kay Lord. Kaya yung perfect love, kapag ito ay nahayag sa ating kalagitnaan, you can do all things through Christ. Kaya mong ibigay, higit pa sa buhay mo, dahil sa pag-ibig mo sa kanyang mensahe at sa kanyang salita. Amen. So, God bless you all. I hope na intindihan natin yung message ng perfect love. Ito yung binigay ng Diyos sa huling kapanahunan sa kanyang mga anak. So, wala pong mabigat na bagay, walang mahirap na bagay. All things are possible if you only believe. Dadako po tayo sa another service para sa isang dedication. Okay. May dalawa pala ditong dedication service. Dalawang baby. Okay? Sa time ni Jesus, habang siya'y nangangaral, may mga bata na lumalapit sa ministry niya. Nasa Bible to. Sabi ng mga alagad, uy mga bata, huwag kayo dyan, magugulo kayo. Sabi ni Jesus, hayaan nyo mga bata lumapit sa akin. Can you say amen? Kaya kinarga niya ang isa, inalay niya sa Panginoon at binless niya. So ang mga bata po ay dinededicate natin sa Panginoon. Kagaya ng gagawin po natin ngayong umaga, meron po tayong dedication service para sa bata. Batang si John Christopher Adlawan, Dian, Marcos, and Daya. Dan, Marcos, and Daya. So, i-dedicate po natin sila sa Panginoon ngayong umaga. Okay? Kinuha ni Jesus yung bata, binless. At sabi niya, malibang matulad kayo sa mga bata, sa anumang paraan na hindi kayo magmamana ng kaharian ng langit. Dahil yung mga bata may espiritu po ng kaharian ng langit. Kagaya ng inyong masasaksihan ngayon. So, sasaksihan nyo to bilang mga witness sa Godfather or mga ninong, si Brother Bong Tebes or si Bong Tebes, Jefferson, Asis. Unahin natin muna si Dan Marcos. Carl Godwin de la Cruz, Daniel Hipolito, Fernando Tenadero, Mark Vincent Endaya. Yung mga tatawagin ko po ay tumayo. Irene Sarco, Jubilin Adlawan, Hanilyn Liames, Micaela Lacab, and Mallory Santos. Sinatawagan po sila yung mga sponsors. At si Baby Dan Marcos Endaya, tumayo po ang kanyang nanay, ang kanyang tatay si Gerald Endaya at si mother niyan si Julian Endaya, tinatawagan po.